Kanina mga kababayan, isinigawang muli yung press briefing ng Palasyo Malacanang para sagutin yung iba-ibang mga issues na ibinabato sa ating gobyerno ng mga critics, lalo na siyempre yung mga sinasabi na ang ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nilubog na yung mga propaganda ng mga kalaban po, nilubog na sa utang. Naglubog po sa utang yung previous administration, sabi ni Enrile, tagabayad tayo. Kung bakit napakalaki ng utang ng ating bansa dahil sa matindi ng utang na ginawa ng previous administration, hindi man sana tayo ang ating present administration po mahilig manisi. Kaya lang sila hanap ng diferensya. At doon nga po, mga kababayan, sa political ads ni Amy Marcos at saka ni Sara Duterte, ginawang itim yung ating bansa. Naging itim na lahat daw dito sa ating bansa. Kaya ito yung kina-counter ng press office po. Alangan naman hindi sila sagutin sa kanilang mga propaganda. So, ito yung ginagawa mga kababayan kasi matindi ang pagpapakalat nila ngayon ng mga paninira. Pakinggan natin ngayon mga kababayan yung press briefing ng Palasyo Malacanang with Yusek Claire Castro. May mga inimbitan siyang ibang mga opisyal para magsalita based on data, hindi base sa haka-haka. Di ba pa? At marami pang issue mga kababayan yung natalakay based sa mga tanong ng mainstream media. Kaya pakinggan po natin. Ayan po si Atty. Claire Castro. Or masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa Fitch rating ng bansa. Kasama po natin ngayon si Finance Assistant Secretary Neil Cabiles. Si Cabiles, good morning. Hello, magandang umaga. Good morning. So, based as the sa release ng Fitch ratings noong April 29, 2025, pinagtibay or inaffirm ang rating ng Pilipinas na BBB with a stable outlook. So, first and foremost, ano ang ibig sabihin ng credit rating is that ang credit rating ay simple lang na actually measure ng kakayahan ng isang umuutang kagaya ng Pilipinas o ng pamahalaan ng Pilipinas sa kanyang kakayahan para bayaran o i-meet ang obligasyon nito o ang utang nito. Sa BBB rating, which is investment grade, ibig sabihin nito ay mataas ang kakayahan na makabayad sa utang at mababa ang chances na mag-default sa utang. Malamang sisikip na naman po ang dibdib ng mga DDS nito. Maganda ang credit rating natin. BBB. Ang ibig sabihin, kung uutang tayo, pautangin tayo agad-agad. Hindi po masama yung mangutang, basta't marunong tayong magbayad. Ang masama kung wala nang gustong magpautang sa'yo. Tama ba? Pag wala nang magpautang sa'yo, kahit personal loans, halimbawa, kayo po, walang bangkong gustong magpautang sa inyo. Ang ibig sabihin, masama ang credit standing ninyo. Wala kayong kakayahan kasing magbayad. O kung may kakayahan, ay hindi kasing ganda base sa kanilang evaluation. Tama po. Kaya wag minamasama ang isang bansa na pinauutang o nangungutang, pinautang. Ang importante doon, may nagtitiwala sa atin magpautang para magamit po natin sa ating mga proyekto at may capability tayo na magbayad. Walang default. Yan ang ibig sabihin in simple terms mga kababayan nito. Ang importante na parte dito sa pag-affirm ng Fitch rating is yung outlook na stable. Base sa mga consultations namin ng credit ratings advisors ng mga bangko na tumitingin din ng credit quality ng Pilipinas at sa mga contacts namin mismo sa credit ratings, ang view ngayon sa karamihan is that either negative or even downgrade for most of the countries dahil sa geopolitical tensions and sa trade tensions. So the fact na nakakuha yung Pilipinas ngayon ng stable outlook shows
the confidence na meron itong credit ratings agencies natin, particularly Fitch, sa Pilipinas. Just to point out kung ano yung factors na nagpa-affirm at nagbigay ng stable outlook ng rating ng Pilipinas ng Fitch. Ito ay ang continued na paglago ng ating ekonomiya, isa sa pinakamataas na paglago sa ASEAN. Ang malaking size ng ekonomiya natin mismo kumpara doon sa mga ibang mga tinitignan ng credit ratings na nasa BBB profile din. Malinaw po na hindi totoo yung sinasabi ni Amy Marcos sa ni Sara Duterte sa kanilang political ads na itim. Di ba? Paliwanag ng paliwanag para sa bagong Pilipinas. Napilit nilang iniitiman. Pinapadilim ang paliwanag ng paliwanag na kalagayan ng ating bansa. You see? Kaya ito po na nangingitim, nagpapaitim sa ating bansa na mga politiko, huwag na natin pong iboto. Kasi hindi man po sila tumutulong. Bagkos namimirwisyo pa sila sa ating bansa. Payag kayo sa ganyan na mga opisyal po na sinisulduhan natin, hindi man magtrabaho kundi namimirwisyo. Balikan natin. At ang fiscal consolidation o pagsunod natin sa medium-term fiscal framework kung saan pinapababa natin ang level ng utang at ng deficit natin dito sa bansa. Yung in terms of kung ano yung importance or ano yung halaga ng credit ratings. So, ang credit ratings, kung ipapakita niya na investment grade ka, na maganda ka, ibig sabihin, mababa yung cost ng iyong pag-utang. So, ibig sabihin, mababa ang interest na babayaran ng gobyerno para sa mga utang na kanyang gagawin para i-finance yung mga projects natin. So, mas mataas yung kakayahan ng gobyerno para makapag-deliver sa mga projects nito. Siguradong maninikip na naman yung dibdib nito ni Sara Duterte. Basag na basag po yung kanyang mga propaganda. Hindi po ba? Yung una, galit na galit po sa 20 pesos na bigas. Hindi daw pagkaing tao, kundi pambaboy. Inaanap nila yung 20 pesos. Nang tinupad ng gobyerno, galit siya. Hindi ba? Sinasabing ginagamit daw sa politika. Paano ginagamit sa politika na? Sa kampanya pa lang po, sinabi na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang aspiration na sa kanyang turno, before man lang matapos yung kanyang turno sa 2028, 2025 pa lang nga po, natupad na. Di ba? Maibaba man lang po sa 20 pesos yung kilo ng bigas para makatulong sa ating mga mamamayan. O ngayon, ito naman yung tungkol sa sinasabi nila na nilulubog sa utang at hindi maganda yung ating ekonomiya. Itim nga po daw. Ito yung patunay na paninira man lang po ang mga pinapalabas nila na mga kwento. Yan o. Alawa, ang mataas din na credit ratings and investment grade ratings is actually also an indicator of investor confidence in the Philippines. So that would actually bring in more investments dito sa ating bansa, and of course, mas marami din tayong trabaho nga asahan sa mga investments na ito. Thank you. Thank you, Asik Neil. First question, Harley Valbuena, PTV4. Hi, good morning, Asik. Sir, in simpler terms, how will this positively impact the ordinary Filipinos? Yes, as we mentioned, no. So first and foremost, since mataas yung credit rating mo, mas mababa yung interest na babayaran kapag nangutang yung Pilipinas para isuportahan yung mga projects niya. So mas kung ganito yung mangyayari, mas mataas yung kakayahan natin para ma-deliver ng projects kasi makakahanap tayo ng mas murang paraan ng pagpondo nito. Pangalawa, since maganda yung credit rating mo, yung mga investors makikita nila na magandang investment destination ang Pilipinas. So pag mag-invest sila, makaka-generate ng trabaho. And is particularly ito ngayon kasi kung titignan nyo sa nangyayari dito ngayon sa trade tensions natin, yung tariffs ni Philippines
relative to other ASEAN countries, mas mababa siya. So, yun pa lang, medyo nakakapag-attract na investments yon. Tapos, yun, may ano ka pa, may magandang credit rating ka pa. So, marami kang magandang balita na bibigay sa investors na para pumasok dito. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Good morning po. Morning. Asek, in terms of pagbabayad natin ng utang, naging magandang rason din ba yun para gumanda yung standing natin? Ano ba yung track record natin sa pagbabayad ng utang? Yes, of course. Yung track record natin sa pagbayad ng utang ay maganda. Wala tayong recent history of any default. So that in itself was a good basis for us to actually have an affirmed rating of investment grade. Asek, since yung hanggang kailan, ano yung coverage ng magandang track record natin sa pagbabayad ng utang? Since when, Asek? For the I can give you kung nag-start tayo ng BBB rating was actually as far back as 2017. The BBB rating from Fitch. Thank you po, Asek. Do we have more questions for Asek Neil? Asek Abiles, napakagandang balita po niyan. Ibig sabihin ay wala pala tayong record ng default o sa pagbabayad ng utang kahit napakalaki po ng utang na naiwan sa atin noong nakaraang administrasyon. So, ibig sabihin nito ay hindi pala totoong itim ang kulay ng bansa sa ngayon. Thank you po for that good news. Galit na galit sila kay Yusik, Clear Castro. Laging may patama. Hindi totoo na itim ang kulay ngayon ng bansa, sabi ni Yusik Castro. So ito yung bad news, mga kababayan, para sa kampo ng mga Duterte at ni Amy Marcos. Hindi itim ang kulay ng bansa. So sigurado, sasama naman ang loob, mga kababayan ni Sara Duterte, ni Amy Marcos at ng kanilang mga supporters. Kasi napatunayan dito, based sa data, fake news sila lahat. Paninira lang ang kanilang mga sinasabi po. Walang basihan, based sa data po. Paganda ng paganda ang ating ekonomiya, mga kababayan. Tama yung sinabi ni Yusik Castro, kunting kulan na lang anya, maputi na. Di ba? Balikan natin si Yusik Castro sa iba pang mga issue niya. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Okay. Yusek Clear, first question po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po ulit. Yusek, kakamusta lang po yung turnout nung launching ng pagsisimula ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ano pong feedback pati doon sa quality ng rice na pinamahagi kahapon? Nakita po natin, lalong-lalo po sa mainstream media, na napakarami pong nag-avail, marami pong pumila, marami pong nakinabang sa mga kababayan natin sa Cebu at nakabili po ng bigas na 20 pesos po kada kilo. At ito po ay sinundan po ng yung sa mga reporters po, sinundan po mismo yung nakabili at sila po ang nagpatunay na maganda po ang bigas, na isaing po nila at tuwan-tuwa po ang mga kababayan natin sa Cebu. Sana po nga ay magtuloy-tuloy po ang proyektong ito para sa mas nakakarami pang Pilipino. Bali patunay na dito, Yusek, doon sa parang kontra na din doon sa mga naunang pananabotahe sa programa natin, ano? Opo. Kung ito naman po ay hindi manggagaling din naman sa mainstream media at mga responsible social media content creators, huwag niyo na pong paniwalaan yung mga fake news peddlers. Paniwalaan po natin kung ano po yung nakikita natin sa mga news na may kredibilidad. Yusek, we have a follow-up question from Maris Umali, GMA7. Hi ma'am, magandang umaga po. Ma'am, how long can the government sustain the subsidy or program of a 20 peso price for the rice, and will there be a wider rollout? According to the reports given to the President, the program can be sustained up to December of this year.
And maybe by the following year, 2026, it would be considered or would be included in the budget. Ma'am, may tatanong lang po ako kasi meron po kami reporter, I just forgot where he was last night, pero meron daw area na hindi natuloy yung 20 pesos. Meron po bang nakarating na ganito sa inyong na information? Sa Cebu? Sa Kadiwa po, ma'am. Ng Cebu? Yes. Opo. Parang hindi ko alam kung saan exactly, pero meron pong nakarating na hindi raw po natuloy dun sa particular area na yun. Meron po bang ganitong nakarating sa inyo? And kung ano yung dahilan, bakit hindi natuloy dun sa area? Sa ngayon po ay wala pa po tayo nadinig na ganun pong balita, pero i-follow up po namin at aalamin namin kung totoong may nangyaring ganun po at kung ano yung maaari naging dahilan, kung meron man po. Another follow-up question po from Maricel Halili. Yusek, magandang umaga po. May update na po ba tayo tungkol dun sa ni-request na exemption for the 20 pesos per kilo ng bigas? Pinayagan din ba sila na maibenta outside Cebu but within Visayas? Sa ngayon po, itong oras na to, itong minuto na to, ay wala pa pong napaparating sa akin kung napayagan po ng COMELEC yung exemption. Pero makatapos po ng press briefing, kakausapin po natin si DA Secretary Kiko kung ano man po ang pinaka-latest dito. Dalawa. Sorry, hindi po pala sa Cebu. Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa San Andres, Malate. Halos likod lang ng church. Dahil po ba hindi kasama siya supposedly doon sa 20? Sa Cebu po. Supposed to be kasi ang launching po sa Visayas Avenue ay ngayon. So, since kung hindi pa po ito pinayagan ng COMELEC, hindi po siya magro-roll out doon. Kasi po supposed to be ang launching for that Visayas Avenue sa Bureau of Animal Industry. Tama po ba? Bureau of Plant Industry po. Kasi supposed to be ang launching is Bureau of Animal Industry. Yung launching ng NFA. Okay. Pero hindi pa po kami nabibigyan ng update patungkol po doon. Kasi ang rollout po talaga is sa Cebu, Kadiwa Store sa Cebu. So that's the only reason? Yes. Hindi dahil kulang ng supply? Ay, hindi po. Problema. Marami po tayong supply sa ngayon. Okay. And yung sinasabi niyo po na it will be sustained until December, yung wider rollout po ba to different sectors, posible po ba yun? Or it will just be for the indigent only in the meantime? Yes, for the meantime, only for those vulnerable sectors po. In Santos, 25. Good morning po, Yusek. Clarification lang po kasi sabi niyo last time, lahat po pwedeng bumili nitong 20 pesos na bigas. Pero ang sabi po ng DA, mga piling sektor lamang po ng ating lipunan yung makakabili nitong murang bigas. Alin po ba talaga yung totoo dun? Yun po ang unang plano. Pero dahil po napag-aralan po, naunahin muna po yung nasa vulnerable sectors, uunahin po muna natin sila. Yan din po ang pahayag ni DA Secretary Kiko Laurel. Binalak po na lahat po para sa Kadiwa stores, but pinag-aralan po para hindi din po magkagulo at mauna po yung mas nangangailangan po. Uunahin po muna yung mga nasa vulnerable sectors. Okay. Tama lang po na yung mga vulnerable, 20 pesos ang ibibenta sa kanila. Kasi yung may mga pera, hindi man yan bibili niyan. Di ba? Mayaman ka, bibili ka pa, makikipag-agaw ka pa sa 20 pesos per kilong bigas. Common sense naman. Ang may reklamo man lang po sa mataas na presyo ng bigas, yung mga mahirap, siyempre mahirap. Kulang sila sa pera. Magrereklamo talaga. Kaya ito yung ina-address ng ating gobyerno. With this developments, mga kababayan, siguradong masamang-masama na naman ang loob ng mga kritiko ng gobyerno. Si Sara, si Amy, at yung kanilang mga minions. Sa kanila, itong mga napakagandang balita na nilalabas ng Palasyo Malacanang, bad news ito sa kanila. Kasi nababasag yung kanilang mga black propaganda. Yung kanilang paninira po.